Ang kwentong ating tatalakayin sa bidyong ito ay tungkol sa isang pag-ibig na kayang isuko ang lahat, alang-alang sa pinakamamahal. Tunghayan po natin ang kwentong pag-ibig ng isang engkantong mandirigma na si Laksil at ang karaniwang dalagang nayon na si Liway. Sa paanan ng kabundukan sa bundok Makiling, may isang maliit na nayon na binabalot ng misteryo, ang nayon ng Malipaya. Ang bawat ihip ng hangin ay tila may dalang lihim. Ang mga puno'y may bulong ng mga kwento mula sa sinaunang panahon. Sa nayong ito nakatira si Liway, isang dalagang may matang nagluluningning at malapor sila ng kutis. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati sa kanyang mabuting puso. Subalit sa kabila ng kasiyahan ng nayon, madalas maramdaman ni Liway ang lungkot, na para bang may bahagi sa kanyang katauhan na kulang, subalit din niya maipaliwanag. Ang nayon ng Malipaya ay isang tahimik at simpleng lugar na matatagpuan sa paanan ng kabundukan. Napapaligiran ito ng luntiang taniman, malinis na batis, at mga palayan na nagiging gintong karagatan tuwing anihan. Sa kabila ng payak na pamumuhay, ang Malipaya ay kilala sa masayahing komunidad na naniniwala sa magic ng kalikasan at pagkakaisa. Ang pamilihang bayan ng Malipaya ay isang maliit na liwasan sa gitna ng nayon kung saan nagtitipon ang mga tao tuwing umaga. Dito makikita ang sari-saring prutas, gulay at mga handicrafts na gawa ng mga naninirahan. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, ang kanilang mga produkto ay sagisag na kasipagan at pagkamalikhain. Ang simbahan ng nayon ng Malipaya ay ang San Felipe, isang lumang simbahan na gawa sa bato at kahoy na itinayo pa ng mga ninuno ng nayon. Ang bawat pagdarasal at seremonya dito ay puno ng pananampalataya, kasabay ng tradisyonal na mga ritual na may halong paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. May isang malinaw at malamig na batis na dumadaloy sa nayon mula sa bundok. Pinaniniwalaang may kapangyarihan itong magdadala ng swerte at magpapagaling ng sakit. Madalas, dito nagtitipon ang mga kabataan upang maglaro, maglaba, o magpahinga sa ilalim ng lilim ng mga puno. Sa paligid ng nayon, makikita ang malalawak na palayan at taniman ng niyog, mais at gulay. Ang mga magsasaka ay nagtutulungan sa bawat anihan at ang taniman ang nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Sa dulong bahagi ng nayon ay matatagpuan ang gubat ng kalikasan, isang sagradong lugar na pinaniniwala ang tahanan ng mga diwata at engkanto. Walang sinumang pumapasok dito nang walang pahintulot, sapagkat naniniwala ang mga taga-nayon na ito'y pinagbabawal ng mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Ang mga tao sa Malipaya ay kilala sa pagiging masipag, magalang at may takot sa Diyos. Ang kanilang araw ay nagsisimula sa pagdarasal. Pagkatapos ay magtutungo na sa kani-kanilang gawain sa bukid, tahanan o pamilihan. Sa gabi, nagtitipon sila sa paligid ng siga, nagkukwento ng mga alamat o kaya'y umaawit ng mga katutubong awitin. Ang mga kalalakihan ay nagtatrabaho sa bukid, nag-aararo at nag-aani ng palay. Ang iba naman ay nangingisda sa ilog gamit ang lambat at bangkang gawa sa kahoy. Ang mga babae ay abala sa pagluluto, paghahabi ng mga banig at paggawa ng mga gamit mula sa kawayan at niyog. Sila rin ang nag-aalaga sa mga bata at sinisiguro na ang kanilang mga tahanan ay maayos at malinis. Ang mga bata ay masayahin at puno ng sigla. Madalas silang naglalaro ng taguan, luksong baka, at patintero. Kapag may libreng oras, tinuturuan sila ng mga matatanda
ng mga aral tungkol sa kalikasan at mga tradisyonal na kwento ng nayon. Ang pamilya ni Liway ay isa sa mga pinakakilala sa nayon, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanilang kabutihang loob at pagiging mapagpakumbaba. Sila ay isang simpleng pamilya na naninirahan sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na gawa sa kawayan at pawid. Si Mang Goryo, ang ama ni Liway, ay isang masipag na magsasaka. Sa kabila ng kanyang pagod sa bukid, palagi siyang may oras para sa kanyang pamilya. Siya rin ang naglililok ng mga gamit sa bahay tulad ng bangko, mesa at araro. Si Aling Marta, ang ina ni Liway, ay isang maalaga at mapagmahal na ina. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Madalas, siya din ang nagtuturo kay Liway ng mga tradisyonal na awit at dasal. Si Timo naman, ang nakababatang kapatid ni Liway, ay isang 7 taong gulang na batang lalaki na mahilig sa pag-akyat ng puno at paghabol sa mga paru-paro. Siya ay palaging kasama ni Liway sa mga gawain sa taniman at maging sa pag-aalaga ng mga alagang hayop. Ang lolo Andoy ni Liway ang siyang tagapagkwento ng pamilya. Sa bawat gabing malamig, nagbabahagi siya ng mga alamat tungkol sa mga engkanto at diwata ng gubat. Malaki ang impluensya niya sa pagkakahilig ni Liway sa kalikasan at sa kanyang pakiramdam na may kaugnayan siya sa mga engkanto. Sa umaga, nagdadasal sila bilang pasasalamat sa biyaya ng kalikasan. Tulong-tulong din sila sa pagtatanim at pag-aani ng kanilang mga pananim. Pagkatapos ng hapunan, nagtitipon ang pamilya sa ilalim ng liwanag ng gasera upang makinig sa mga kwento ni Lolo Andoy o magkwentuhan tungkol sa kanilang araw. Si Liway ay mahal ng buong nayon dahil sa kanyang masayahing personalidad at malasakit sa kapwa. Madalas siyang tumutulong sa mga matatanda at nagbabahagi ng pagkain sa mga nangangailangan. May kakaibang koneksyon siya sa kalikasan. Madalas siyang nakikitang naglalakad sa bukid, nakaupo sa gilid ng ilog o umaawit habang nagdidilig. Ang nayon ng Malipaya ay hindi lamang isang simpleng lugar. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, tradisyon at pagmamahal sa kalikasan. Sa gitna ng payak na pamumuhay, ang pamilya ni Liway ay naging haligi ng kanilang community, puno ng pagmamahal at kabutihan. Samantala, sa puso ng kagubatan, tago sa mga mata ng tao, matatagpuan ang luminarya, isang kahariang malaparaiso na tahanan ng mga engkanto. Ito ay balot ng mahiwagang liwanag na nagmumula sa mga gintong puno at kristal na batong nakakalat sa lupa. Ang bawat sulok ng kaharian ay puno ng kagandahan, ngunit ito ay may kakaibang aura ng kapangyarihan at misteryo. Ang puso ng kaharian ng luminarya na kung tawagin nila ay luna ng liwanag. Sa gitna nito, naroroon ang Balete Mahika, isang napakalaking punong balete na may kumikislap na mga ugat. Dito naninirahan ang Haring Salintig, ang makapangyarihang pinuno ng mga engkanto. Ang lunan ay puno ng mga kumikislap na alitap-tap na nagsisilbing mga tanod ng kaharian. Ang mga engkanto ay nagtitipon dito tuwing may mahahalagang seremonya o pagtitipon. Ang ilog ng mga diwata ay isang ilog na tila gawa sa purong pilak na umaago sa kaharian. Ang tubig nito ay may kakayahang magpagaling ng sugat at magbigay ng kakaibang lakas sa sinumang maligo dito. Pinaniniwalaan ang mga diwata ng tubig ang nagbabantay sa ilog na nagtutulungan upang mapapanatili ang kalinisan at magic nito. Sa likod ng kaharian ay nakatayo ang bundok Sinaliw na tila nagliliyab sa bawat pagsikat ng araw. Ito ang lugar kung saan isinasagawa ang pagsasanay ng mga engkantong mandirigma. Ang mga bato rito ay nagtataglay ng magic at ginagamit sa paggawa ng mga sandata. May isang napakalaking hardin na puno ng kakaibang mga halaman at bulaklak na nagbabago ng kulay depende sa damdamin ng mga naroroon. Ang mga halaman dito ay may mga mahiwagang katangian.
may nagpapagaling, may nagbibigay liwanag, at may kayang basahin ang iniisip ng sinuman. May isang silid sa kaharian at ito ay ang silid alabok. Ito ang silid kung saan iniimbak ang mahiwagang alabok na ginagamit ng mga engkanto upang maglakbay mula sa isang bahagi ng kaharian papuntang ibang parte nito. Ang alabok ay gininto ang pulbos na nagmumula sa mga pakpak ng pinakamalalakas na engkanto. Ang mga naninirahan sa kaharian ng luminarya ay ang haring salindig, ang mga mandirigma ng engkanto, mga diwata, mga ordinaryong engkanto ng kagubatan, mga alitaptap, at ang manggagamot na si Alindaya. Si Haring Salindig, ang tagapamahala ng luminarya, kilala sa kanyang marangal na anyo at matibay na pamumuno. Siya ay may gintong korona na naglalaman ng kapangyarihan ng lahat ng mga engkanto. Si Haring Salindig ang taga-ingat ng balansit sa kaharian at tagapagpasya sa mga alituntunin ng kanilang lahi. Ang mga mandirigma ng luminarya naman ay bihasa sa sining ng magic at espada. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling agimat na nagbibigay ng espesyal na kakayahan, tulad ng paglaho sa isang iglap o pagkontrol sa mga elemento ng kalikasan. Ang mga diwata ng hangin, ang mga nagsisiguro na laging sariwa ang simoy sa kaharian. Sila ang tagapagpadala ng mga mensahe at bantay sa hangganan ng luminarya. Ang kanilang pakpak ay manipis na tila gawa sa gasa, ngunit ito'y nagkikislapan sa liwanag. Ang mga engkanto ng kagubatan naman, ang mga tagapag-alaga ng kalikasan sa luminarya. May kakayahan silang makipag-usap sa mga hayop at halaman. Ang ilan sa kanila ay may anyo ng tao, ngunit may balat na kulay luntian. Samantalang ang iba may mga bahagi ng katawan na kahawig ng mga hayop, tulad ng mga mata ng uwak o mga tainga ng kuneho. Ang mga alitaptap na tanod, ang maliliit ngunit makapangyarihang nilalang na nagbabantay sa paligid ng luminarya. Ang kanilang liwanag ay hindi lamang nagsisilbing ilaw, kundi proteksyon laban sa mga nilalang na nagtatangkang sumalakay. Ang manggagamot na si Alindaya ay ang tagapangalaga ng ilog ng diwata. Siya ang tangangalaga sa mga may sakit o may sugatan. Ang kanyang mga gamot ay galing mula sa mga bulaklak ng halaman ng mga guni-guni. Ang mga kultura at ritual ng luminarya ay ang pista ng mga bituin, ritual ng pagsilang, at pag-aalay sa kalikasan. Ang pista ng mga bituin, ito ay isang taunang pagdiriwang kung saan ang mga engkanto ay nagtitipon sa ilalim ng kumikislap na langit. Sa gabing ito, nagpapakita ang mga bituin ng mahiwagang liwanag na nagbibigay ng bagong lakas sa kaharian. Ang ritual ng pagsilang. Kapag may bagong engkantong isinisilang, isinasagawa ang ritual sa ilalim ng balet ni Mahika. Ang bagong silang na engkanto ay binibigyan ng basbas ng hari upang maipasa sa kanya ang kapangyarihan ng kanilang lahi. Ang pag-aalay sa kalikasan. Ang mga engkanto ay nagpapasalamat sa kalikasan sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga mahiwagang bulaklak, prutas, at mga alitaptap na may liwanag ang kanilang puso. Ginagawa ito upang panatilihin ang balanse ng mundo. Ang panganib sa luminarya. Bagamat ang luminarya ay tila isang perpektong kaharian, ito ay may mga banta. Ang kagubatan sa paligid nito ay may mga ligaw na nilalang tulad ng tigmamanukin, isang halimaw na nagbabalat kayo bilang ibon, at ang lamang lupa, mga nilalang na may kakayahang magpalubog ng anumang kanilang mahahawakan. Ang kaharian ng luminarya ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan at kapangyarihan, kundi isa ring simbolo ng balanse sa pagitan ng kalikasan at mahika. Ang mga naninirahan dito ay may tungkuling panatilihin ang harmony, ngunit sa likod ng bawat ngiti at liwanag, sila ay may sariling laban sa hinaharap
upang mapanatili ang kanilang mundo. Samantala, sa kabila ng makakapal na gubat, sa kaharian ng mga engkanto, naroroon si Laksil, isang makisig at makapangyarihang engkanto. Si Laksil ay bantog sa kanilang lahi dahil sa kanyang tapang. Ngunit, siya ay laging may hinahanap, isang kasagutan sa emptiness na kanyang nararamdaman. Minsan, habang nagmamasid siya mula sa lilim ng punong balete, nakita niya si Liway. Sa unang pagkakataon, ang malamig niyang puso ay nag-init sa tamis ng damdamin, isang kakaibang pakiramdam na hindi niya pa nararanasan at hindi niya kayang ipaliwanag. Isang umaga, habang si Liway ay nagtitipo ng mga ligaw na bulaklak sa gilid ng gubat, biglang dumilim ang paligid at isang malumanay na tinig ang tumawag sa kanya. "Huwag kang matakot," wika ng tinig. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang lalaking animoy nililok sa ginto ang anyo, si Laksil. "Patawad kung ikaw ay aking ginulat," sabi ni Laksil habang bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. "Ako'y isang mangangahoy na madalas magtungo rito. Ano ang pangalan mo, Bini-Bini?" "Liway," sagot niya, halos pabulong. Sa unang pagtatagpo, kapwa din nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. May kung anong strange feeling na mahirap ipaliwanag. Nag-usap sila ng matagal sa lilim ng mga puno. Sa bawat salitang binibitawan ni Laksil, ang puso ni Liway ay tila sumasaya at mahirap niyang ipaliwanag ang ligayang nararamdaman. Sa bawat ngiti ng dalaga, nararamdaman ni Laksil ang kakaibang init na nag-aalab sa kanyang puso't kaluluwa. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang kanilang nararamdaman at sa isang araw ay napagtanto nila na ito ay tanda ng pagmamahal. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng hari ng mga engkanto ang lihim ng pag-ibig ni Laksil. Ang isang engkanto hindi dapat umiibig sa tao. Ang iyong pagmamahalan ay magdadala ng sumpa sa ating kaharian, madiing sabi ng hari. Gayun din, sa nayon, napansin ng mga matatanda ang madalas na pagkawala ni Liway. "May nakikitang engkanto sa gubat, mag-iingat ka, Liway. Ang pag-ibig nila ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ang dulot," babala ng isang matanda. Ngunit, walang babala ang kayang pumigil sa dalawang pusong nagmamahalan. Sa kabila ng takot, nagpatuloy ang kanilang lihim na pagtatagpo. Upang makuha ang basbas ng hari ng mga engkanto, kailangang harapin ni Laksil ang tatlong pagsubok. Ang pagsubok ng pag-aalay, kailangang ialay ni Laksil ang kanyang pinakamamahal na bagay, at ito ay ang kanyang mahika. Ginawa niya ito nang walang alinlangan, sapagkat mas mahalaga sa kanya si Liway kaysa sa kapangyarihan. Ang pangalawang pagsubok, ang pagsubok ng katatagan ng damdamin. Nilagyan ng hari ng ilusyon ang gubat upang lituhin si Laksil. Sa gitna ng mga panlilinlang, nanatili siyang matatag sapagkat ang tanging gabay niya ay ang alaala ni Liway. Ang pangatlo at huling pagsubok, ito ay ang pagsubok ng sakripisyo. Kinakailangan niyang piliin, mananatili sa mundo ng mga engkanto o maging ganap na tao at lisanin ang kanyang tahanan magpakailanman. Pinili niyang maging tao, kahit nangangahulugang hindi na niya muling makikita ang kaharian ng mga engkanto. Upang mapigilan ang pag-ibig ni Laksil at Liway, isinumpa ng hari ng engkanto si Laksil. Mawawala ang kanyang anyong engkanto kapag siya ay lalapit kay Liway. Sa unang gabi ng kanilang muling pagtatagpo, matapos isumpa ng hari si Laksil, dumating si Laksil sa anyo ng isang payak na mortal. Sa kabila nito, hindi nagbago ang pagmamahal ni Liway. "Ikaw pa rin ang Laksil na minamahal ko. Hindi mahalaga ang iyong anyo. Mahalaga ay ang ating puso."
Wika niyang habang hawak ang kamay ng binata. Walang sinuman ang kayang pumigil sa dalawang pusong nagmamahala ng tapat. Sa huling pagsikat ng buwan ng tag-araw, naganap ang kasal ni Liway at Laksil sa gitna ng gubat, na sinaksihan ng mga bituin at ang mga bulaklak na animoy kumakanta sa saya. Ang kanilang pag-iibigan ay naging alamat na nagsisilbing paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang, maging ito man ay mula sa magkaibang mundo. Ang kwento ni Liway at Laksil ay patunay na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa anyo, lahi o pinagmulan. Ito'y isang kapangyarihang nag-uugnay sa dalawang kaluluwa na kahit anong balakid ay hindi kayang sirain. Ang kanilang pagmamahalan ay isang awit na walang hanggan, na patuloy na sinasambit ng hangin at ng mga dahon sa kagubatan.